bobo. May pandemic eh. Anti-terrorism day. Bakit gagawa na anti-terrorism ng pandemic eh? Tang-ina nyo, hindot kayo mga puki ng ina nyo. Larry Gadon speaks out tungkol sa pagpalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Tinalakay niya ang tungkol sa bakit raw ito mahalaga sa mga Pilipino. Panoorin at pakinggan po natin si Larry Gadon. Sabi nila, bakit daw kailangan palitan yung pangalan ng ABS-CBN, ng pangalan ng NAIA, no? Yung Ninoy Aquino International Airport, bakit daw kailangan palitan? Eh, pandemic daw ngayon. Aba, tangina namang mga dahilan niya, no? Yan dahilan na yan na hindi dapat isikasin kasi may pandemic. Dahilan ng mga bobo yan at mga tanga, no? At saka yung mga may sariling interest, no? Ang dali-dali lang ng bill na yan, isang botohan lang yan, kung tutusin, sandali lang yan, no? At dahil kailangan talagang palitan yung pangalan ng putang inang Ninoy Aquino International Airport na yan. Ngayon, sinasabi niyo may pandemic naman. Di, gumawa kayo ng ibang batas na makakatulong sa pandemic kung talagang iniisip niyo yung pandemic lang. Bakit yung ABS-CBN ang inuuna mo, ha? Trilon, ha? Di ba? Putang ina. Yung ABS-CBN, may pandemic, tapos ABS-CBN inuuna nyo, no? Tapos ito, yung pagpalit ng pangalan ng NAIA. Ayaw nyo. Kasi kagagawan yung mga putang inang mga liberal party kayo, mga komunista kayo, yan kagagawan nyo, kaya pinalitan yan. No? Ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan kung bakit kailangan palitan yung putang inang pangalan ng NAIA na yan. Ganito yan. Kaya nagkandaloko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil kasi sa panloloko nila na bayani si Ninoy. Ito pinaka-recent na example. Bakit binoto si Ninoy Aquino, yung pinaka-bobo at pinaka-tanga ng presidente? Bakit siya ibinoto? Simply because anak lang siya. Anak ni Ninoy at ni Cory. Dahil lang doon ibinoto. Wala siyang sariling utak. Ibinoto. Kaya ano nangyari? Nagkandaloko-loko ang takbo ng gobyerno. Isa-isahin pa ba natin yan? Dingbak siya. MRT Mes. No? Yolanda, SAP 44. Anong dahilan yan? Kasi bumoto ang mga Pilipino ng isang tanga at bobo na presidente. Na ang tanging dahilan lang ay anak siya ni Ninoy. Yan. Ang purpose nila, kung bakit nila pinapangalanan ng airport, highway, hospital, school, pati pera na 500, ay para laging nakatiim sa utak ng mga Pilipino yung Aquino, 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 Aquino. Para sa mga eleksyon, ay meron silang advantage. Ngayon, sino ang kawawa dyan? Ang mga Pilipino. Ang Pilipinas ang kawawa. Kasi nagbobong-boto tayo, naghahalal tayo ng mga tanga at mga bobo na mga leader na kagaya ni Ninoy at ni Noy, no? Ni Cory. Kasi nga, nadaan tayo sa pambobola, sa pambibrainwash, sa pang-indoctrinate, no? Pinalabas nila na hero si Ninoy. Paano naging hero ni traidor yun? Nakatulan nga ng kamatayan yun dahil sa kanyang pagtutulong sa mga NPA. No? At si Ninoy din ang nagpahamak ng ating claim sa Sabah. Isipin niyo yung Sabah, napakayaman ng natural resources niya, langis at kung ano-ano pa, mga minahan. Dahil lang sa kagagawa ni Ninoy, dahil ayaw niyang maging gwapo si Presidente Marcos, pinigilan niya ang pagbawi natin ng Sabah, na talaga namang atin yung Sabah. Pinigilan niya sa pamamagitan ng pag-imbento ng kasinungalingan ng Jabida Massacre para hindi maituloy ni Marcos ang pagbawi ng Sabah. Ano ngayon ang naging resulta? Ang kawawa yung mga Pilipino dahil sa halip na tayo ang nakikinabang ng Sabah na yan dahil atin naman yan, ay hindi tuloy natin napakinabangan. Yan. Dapat bang ipangalan ang Ninoy-Ninoy na yan? At saka yung NPA. Sino ba may kagagawa ng NPA? Di ba sila ang nag-organize niyan? Si Joma, si Bernard Buscaino, at saka si Ninoy Aquino na traidor sa bayan. Bayani-bayani, putang inang anong klaseng bayani yan, traidor. No? At saka yung, di ba, yung pag-declare ng martial law, yung pala sila yung may kagagawa ng Plaza Miranda, bombing, yung pagpasabog ng granada sa Plaza Miranda. Kaya pala, wala siya doon.
Isipin nyo, siya yung pinakasikat na kandidato, siya pa yung Secretary General ng Liberal Party, tapos wala siya, ayun pala alam niya na bobombahin yung Plaza Miranda. Kaya gano'n. Tapos tatawagin yung hero yan. Kaya dapat talagang burahin ang pangalan ng mga Aquino sa lahat. Dahil dyan, nagkakadaloko-loko, nagkakadalitsi-litsi ang ating kabuhayan. Dahil kasi, binobola tayo, ini-indoctrinate, binibrainwash. Ang ABS-CBN lang naman ang nagsabi na bayani yan eh. Oh, kaya hindi tayo dapat magpaloko. Yung EDSA 1 na yan din ang kagagawa. Dahil sa mga Aquino, itong nangyari ha, yung ating kuryente na ibigay sa mga oligarkiya, na dapat sana ay ang Estado ang namamahala at nagmamayari. No? Sino may kagagawan yan? Yung mga Aquino at yung EDSA 1 na yan. No? Ang tubig, di ba? Dapat ang Estado ang namamahala niyan at naniningala. Pero ang nangyayari, pinamigay nila sa mga oligarko. O, ang petron, di ba? Ang gasolina dapat mura dahil gusto ni Marcos noon, merong nationalized na oil company para hindi makapagtaas ang mga kartel ng mga gasolina para lamang na mapigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. At ang dami pa ng pinagawa ni Presidente Marcos. Binura lahat ng mga putang inang EDSA 1 na yan. Puro panluloko. No? Revolution daw, revolution. Kudita yun. No? Na may kagagawan ay CIA, itong mga dilawan at mga liberal party. Yung mga putang inang yan may kagagawan ng paghihirap ng Pilipinas. Kaya itong sinasabi nila na bakit ito papalitan ng airport may pandemic ngayon. Putang ina yung hindot kayo. Dahilan ba yan? Pwede naman pagbutuhan yan. O kaya, kung talagang may pandemic kayo nasa isip ng mga putang ina nyo, dapat gumawa kayo ng batas na magsusolve ng pandemic. Alam nga naman na pag may pandemic, wala na tayong gagawin. Ha? Di gumawa kayo, tang-ina nyo. Ha? Kaya kayo, putang ina nyo, mga putang ina nyo, hayop kayo. Ha? Nakakagigil kayo. Ha? Idadahilan nyo, bakit papalitan ng pangalan ng airport may pandemic kayo? Okay lang inyong hindot kayo, tang-ina nyo. Ha? Pwede naman kayo gumawa ng ibang batas, isabay nyo doon. Tsaka buong mundo. Dahilan yan ng mga bobo. May pandemic anti-terrorism bill. Bakit gagawa na anti-terrorism ng pandemic Tang-ina nyo, hindot kayo, mga puki ng ina nyo. Dahilan ba yan? Ha? Mga puki ng ina nyo, yung kayo mga senador na nagsusulong ng ABS-CBN. O bakit hindi kayo gumawa ng paraan para sa ekonomiya? Ha? Tapos sasabihin nyo, hindi pwede mag-anti-terrorism bill kasi may pandemic, hindi pwede palitin yung ABS-CBN. Ay, hindi pwede. Bakit yung ABS-CBN inuunan nyo? Private bill yan. No? Kakagigil kayo, ang sarap ng pagpapatayin, mga puki ng inang hindot kayo, mga putang ina nyo. Oh, relax na. Relax na. Buong mundo nagsistruggle, maraming nawawalan ng trabaho. Hindi lang mga Pilipino. Bakit naman hihinto ang mundo natin? Bakit hihinto ang mundo natin? Dahil sa pandemic. Ngayon nga mas kailangan yan dahil ang anti-terrorism bill. Paano kapag inano tayo ng mga terorista? Kasi palibasa, yung Liberal Party, yun. Na kung saan pinakabilangan ni Liberal, kakampi yan ng komunista. Yun na nga. Yan si Leni Robredo. Yan. Kakampi ng mga komunista yan, kaya ganyan mga Liberal Party. No? Kaya mga kababayan, tandaan nyo ito, wag na kayong boboto uli ng Liberal Party. Dahil yung mga yan, mga kasabwat ng mga komunista yan. No? At ito naman, mabalik tayo dun sa ABS-CBN. Bakit yan inuunan nyo? Ha? Mabuti na lamang at merong Congressman Dante Marcoleta, si P.D. Barsaga, si Boying Rimulya, si Mike Defensor, na talagang nakikipaglaban dyan. Paano kung wala? No? Di lumusot na yan, akala nyo, mapapalusot nyo na lang ng bigla-bigla yan. Ba't yan, hindi kayo magsabi na, bakit hindi, bakit may pandemic ngayon, bakit inuuna yung ABS-CBN? Ba't di kayo magsalita ng ganyan, Tang-ina nyo. Papa-explain mo yung 10 years. At saka isa pa, yan talagang pangalan ng putang inong hindot na Ninoy Aquino na yan, dapat palitan yan dahil kasi labag sa batas yung ginawa nila. 1983 namatay si Ninoy. 1987 pinalitan nila yung Manila International 4 years Airport. 4 years lang. Ang batas ng paglalagay ng mga pangalan sa mga namatay na tao, 10 years ang prescriptive period. Lahat yan binabiolate nila. Pagkatapos yan, sasabihin nyo na,
Ang dali-dali naman yan eh. Makakaabala ba yan sa trabaho ng Kongreso? Hindi. Kasi ang gagawin lang naman, ibigay sa committee, pagbubutuhan ng committee, pagbubutuhan ng plenary. Kaya hindi yan makakaabala kahit pandemic yan, pwedeng palitan yan. Ano naman kung palitan? Dapat lang palitan. Kasi yung si Ninoy, peke na hero yan, traidor yan. Walang naitulong na mabuti yan sa bansa natin, kundi puro kapahamakan. Puro kapahamakan at panggugulo ang ginawa niyan. Yang si Ninoy Aquino na yan, traidor. Ang putang inang hindot ng Ninoy na yan, traidor yan. Kaya galit na galit ako na hinihiro. Yung mga putang ina nyo, yung mga naghihiro-hiro dyan kay Ninoy ha, mga putang ina nyo, mga hindot kayo, mga putang ina nyo. Okay, tama na. Kota na tayo sa mura. Kotang-kote na. Explain mo, Papa. Talaga naman Nakakagigil talaga yung mga... Kaya nagkandaloko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil sa mga Aquino na yan. Yung ginagawa nila, pinapangalanan airport, yung highway, yung hospital, yung eskwelahan, para mabola ang mga Pilipino, para mabilog ang ulo, para ma-brainwash, ma-indoctrinate, para kahit na isang aso, damitan mo ng tao at pangalanan mo na Aquino, iboboto pa rin. Ganon ang gusto nilang gawin. Gawing bobo ang mga Pilipino. Gawing tanga. Isipin nyo, kahit aso, iboboto basta pangalan Aquino. Dahil kasi Aquino, nakikita mo kapaligiran mo, pati pera. No? Pang-brainwash at pag-indoctrinate. No? Kagagawa niya ng putang inang hindot na liberal party na ito at yung mga putang inang mga komunista na yan. Sila may kagagawa kung bakit nagkadaloko-loko ang takbo ng ating bansa. Oh, relax na. Alam nyo, talaga, hindi sana ako magmumura eh. Kaya na nakakagigil talaga. Sabi mo, bago tayo mag-start, huwag ka magmura. Sabi mo, sige. Kasi isipin nyo ha, bakit napakamahal ng kuryente? Dahil sa putang inang EDSA na yan at dahil sa putang inang Cory Aquino na yan. Bakit ang mga Pilipino kailangan lumabas ng bansa para lang maghanap ng trabaho? Dahil din dyan sa kapahamakan ng EDSA na yan. Dahil nagmula nung nag-EDSA, nagmahal ang kuryente, nagmahal ang gasolina, nagmahal ang tubig, nagmahal lahat. Kaya rin dito, noong panahon ni Presidente Marcos, napakaraming mga multinational companies dito sa Pilipinas. No, napakarami. Nung sumulpot yung Cory Aquino na yan, lahat sila naglayasan. Kasi nga, mahal na ang kuryente, mahal ang tubig. Tapos, sira-sira pa yung mga communications. At hindi lamang yun. Ginugulo pa sila ng NPA pag hindi sila nagbigay ng kanilang people's tax, revolutionary tax. Ang nangyari niya, sinusunog yung truck nila, sinusunog yung mga tower nila, ganyan. Yan, lahat yan kagagawan ni Cory kasi pinakawalan niya si Joma. Dahil si Joma noon, nakakulong na noong panahon ni Presidente Marcos. Bakit niya pinakawalan? Kasi may kinalaman si Ninoy dun sa pagpasabog ng Plaza Miranda. Kaya nagaran, pinakawalan niya si Joma. Kaya itong mga Aquino talaga, sila ang may dahilan kung bakit nagpahihirap ang mga Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit masyado na tayong nahuhuli sa pag-unlad dito sa Asia. Samantalang dati, isa tayo sa pinakamayaman, isa tayo sa ginagalang dito sa Asia. Kaya lahat talaga ng kapahamakan ay inabot natin. Lahat ng kapahamakan ay nangyari sa atin dahil yan sa Aquino niya at siya putang inang EDSA na yan at sa kanya putang inang mga liberal party na yan. Talagang nakakagigil. Hanggang ngayon, gusto pa rin nilang gawing bobo yung mga Pilipino. Aquino airport, Aquino school, Aquino highway. Tangina nyo mga hindot kayo. Yung mga congressman na nagsusulong ng mga pangalan, mga sip-sip kayo, mga poke ng hindot kayo, mga Brother, ka nga. Tangina nyo, mga poke ng hindot kayo, mga liberal party, mga putang ina nyo. Parelaxin mo si Lolo. Uy! Sobra naman. Sobra namang OA na yun. Relax na.
Tandaan na mga bayan, huwag nang boboto ulit ng mga Aquino o Liberal Party. Like and share mga katropa ha. There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos. Kita-kita tayo sa next video. Mabuhay Pilipinas!